Muli po isang magandang hapon sa inyo, aking mga mahal na kapatid at aming mga bisita na kasama namin dito sa aming lugar ng panambahan. Tunay na mabuti ang Diyos at meron tayong pribileyo na makarinig ng Kanyang salita tuwing araw ng linggo. Ito nga ang isang pinakamalaki o sabihin natin pinakamalaking pagpapala na natatanggap natin tuwing araw ng panambahan. At tayo ngayon ay nasa unang linggo ng September 7. Gaya ng nasabi ko nga last week, ay maraming mga Pinoy yan talaga excited September. Pero dumating man ng September o hindi, may nagbago ba sa mga nangyayari sa paligid natin? Marami pa rin nagbabago naman. Either gumaganda or lumalala. Pagdating sa larangan ng mga balita na nangyayari sa paligid natin ay sabihin nating mas marami ang hindi maganda. Kanya-kanyang perspektibo yan. Kung ikaw ay optimistic, siyempre marami maganda. Pero kung pessimistic ka, maraming hindi maganda. Ngunit alam natin sa mga nangyayari ngayon, meron ngayong ongoing Senate hearings patungkol sa mga misuse ng flood control budgets. Nakikita natin na lumalabas na ang tila katotohanan na matinding korupsyon ang nangyayari sa ating kalagitnaan. Marami ang tumutunghay dito sa hearing, ngunit hindi kaila na madami din ang hindi na interesado gaya ko. Sa dami na kasi na nangyaring pagdinig ng mga mambabatas sa mga katiwalian, ay tila wala na mga aasahan na nakukulong na malalaking isda. Malimit, yung mga maliliit lang ang napaparasahan. Hindi natin masisisi ang marami kung tila nawawala na sila ng interes o ng gana. O sabihin natin pag-asa pagdating sa ating bayan. Dahil nga kahit sa patuloy na walang habas, na pagkaganid at kasakiman na nakikita natin lalo na sa mga otoridad. Ngunit tayo bilang mananampalataya ay matungkulin na huwag mawalan ng pag-asa. Dahil meron tayong kinakapitang Diyos na maaring takbuhan at saligan lalo na sa mga ganitong sitwasyon. At yan nga, narinig natin paulit-ulit, yan ang ginagawa ng mga apostol nung sila ay humayo sa kasaysayan patungkol sa pagsulong ng ebanghelyo dito sa makasalanang mundo. Sa gitna ng mga mapanghamong sitwasyon na kanilang hinaharap, ay hindi sila nawalan ng pag-asa o hindi nag-atubili na ipahayag ang mensahe ni Kristo. Sa gitna ng matinding panganib, malimit, marami kamatayan na kanilang kinakaharap, ninais nila na ipahayag ang pag-asa ng kalayaan sa kasalanan na makarating kahit sa pinakamadilim na lugar ng mundo o sa mga kaluluwang tilang wala ng pag-asang makalaya sa kasalanan. At dahil dyan nga, tayo ay magkakaroon ng maikling serye sa buwang ito patungkol sa pagsulong ng ebanghelyo. At dahil dyan, samahan nyo nga po ako sa aklat ng mga gawa, Kabanata 13. Ang ating pong punong teksto ngayong hapon ay ang talata 38 hanggang 39. Ngunit babasahin po natin simula 32 hanggang doon sa 39. Acts 13 verses 38 to 39, but we shall be starting with verse 32. So, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ipinangangaral namin sa inyo ang mabuting balita ng pangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin na kanilang mga anak, ng kanyang muling buhayin si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa 2 awit. Ikaw ay ang aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. Tungkol sa pagkabuhay niya mula sa mga patay, upang hindi na magbalik sa kabulukan, ay ganito ang sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang banal at mga maaasahang pangako kay David. Kaya't sinasabi rin niya sa isa pang awit, hindi mo hahayaan na ang iyong banal ay makakita ng pagkabulok. Sapagkat si David, pagkatapos niyang maglingkod, ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang sariling salinlahi, ay namatay at isinama sa kanyang mga ninuno.
at nakakita ng pagkabulok. Subalit ang binuhay ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Talata 38, kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito'y ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay pinalalaya sa lahat ng bagay, kung saan hindi kayo ariing ganap ng kautusan ni Moises. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Diyos. Itong binasa nga natin sa aklat na ito ng mga gawa ay ang tinatawag na first missionary journey ng Apostol Pablo, kung saan kasama niya si Apostol Bernabe sa lugar ng Antioch sa Pisidia. Ito ang unang bugso ng pagmiministeryo ni Pablo sa mga hentil. Kung pamilyar tayo sa aklat ng mga gawa, simula doon sa Acts 12 verse 25, doon lang nagsimula ang ganap ng pagmiministeryo ni Apostol Pablo. Doon sa mga naunang kabanata, chapters 2 to 12, verse 24, they were also ministering, but mostly to the Jews. At ang nakatampok doon ay si Apostol Pedro. Pero dito nga, gaya ng nasabi ko, ay nagsimula na kung saan si Apostol Pablo ay nagmiministeryo sa mga hentil. Kung titingnan natin, bago pa lamang convert si Apostol Pablo dito, tandaan natin, hindi siya kasama doon sa special 12 apostles na tinatawag natin, bagamat nabawasan yon nung mawala na si Judas, bagamat pinalitan ni Matias. Pero alam natin na si Apostol Pablo ang tinatawag na last of the apostles. Ngunit nakita natin kung paano siya itinilaga ng Diyos agad, simula pa lamang dito sa chapter 13. Halos walang honeymoon period. Ika nga, si Apostol Pablo, alam natin, minsan ang mga mananampalataya, pag bagong convert yan, they are in their spiritual high. Pero si Apostol Pablo, diretso na kaagad sa trabaho. At doon ay itinangi siya ng Diyos kasama si Bernabe para sa panawagang ipahayag nila ang ebanghelyo sa mga hentil. At sa naranasan niyang pagpapalaya o pagliligtas ng Diyos sa kanya, sa tanikala ng kanyang napakaruming nakaraan sa kasalanan, hindi na siya nagtubiling humayo dahil napakalinaw ng biyayang iginawad sa kanya ng Panginoon para ipahayag ang ebanghelyo. At dyan, hahalaw tayo na napakasimpleng mensahe pero napakahalaga dahil makikita natin kung paano to pinatupad ni Pablo. Ang simpleng mensahe ko sa inyo ngayong hapon ay ang ebanghelyo ay malinaw na tanging katiyakan ng kalayaan sa kasalanan. Ulitin ko, ang ebanghelyo ay malinaw na tanging katiyakan sa kasalanan, ng kalayaan sa kasalanan. Pansinin natin na napakasimple ng pagpapahayag ni Apostol Pablo ng ebanghelyo sa sinagoga. Hindi ito nakakapagtaka dahil alam niya na mga Hudyo ay very familiar na sa scriptures, di ba? Alam na, yung kautosan ng Diyos ay halos sa ulado na nila, lalong-lalo na yung mga Parseyo. Si Pablo mismo ay isang Parseyo, kaya napakalinaw sa kanya ng kasulatan. Kasama din naman dito sa kanyang mga miniministerihan ay ang ilang mga hentil, bagamat ang predominant dito ay ang mga Hudyo. Ang mga hentil na ito ay naniwala na rin sa Diyos. Ngunit malinaw din na tinatanggihan ng mga Hudyo ang katotohanan ni Kristo na siya ang katuparan ng kasulatan. Kaya sa bandang huli ng kabanata, yan ay tatalakayin natin sa mga succeeding messages ko, ay makikita natin ang pagbaling ni Pablo ng kanyang atensyon sa mga hentil bilang pagtutuunan ng kanilang pagmiministeryo ng mabuting balita. Ngunit tandaan natin, ang Panginoon ay walang pinipili. Sabi nga noon, ikaw man ay maging Hudyo, ikaw man ay maging Griego o yung Greek, ay kailangan marinig mo ang ebanghelyo. At dahil doon, hindi makakaligtaan ng sinuman ang katotohanan ng pagiging Diyos at tagapagligtas ng Panginoong Hesus. At doon nga, sa 2 talata na binasa natin, may 2 bagay tayong pwedeng halawin. Una, ipinapahayag ang pinagmulan ng kapatawaran.
Doon makikita natin yan sa talata 38 o sa verse 38. At ang ikalawa, ginawaran ng kalayaan sa kasalanan na hindi maibibigay ng nakasanayan. Ulitin ko, ginawaran ng kalayaan sa kasalanan na hindi maibibigay ng nakasanayan. Doon sa una, kung saan ipinahayag ang pinagmulan ng kapatawaran, ito nga ang malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo nang sabihin niyang maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito. So malinaw, he was giving the special reference to the source of forgiveness. Yan ay ang Panginoong Hesus. Isinalaysay ni Pablo sa mga naunang mga talata, hindi na natin binasa yan, ang kadakilaan ng Diyos sa lahat ng kanyang ginawa sa mga Israelita. Kung babasahin niyo yan, simula sa chapter 1, malinaw yan. Sinabi nga doon, binanggit niya, simula sa pagliligtas ng Diyos sa kanila, mula sa Ehipto, sa kanilang pagkaalipin, hanggang sa pagbibigay ng lupain dahil sa kanyang pangako kay Abraham. Idinugtong pa niya ang pagbibigay ng hari sa kanila mula kay Haring Saulo na sinundan ni Haring David. At doon nga kay Haring David ay pinakakuan pa siya ng Diyos na mula sa kanyang lahi ay hihirangin ang Mesiyas o ang tagapagligtas. At ngayong ngang dumating na ang Diyos sa katauhan ni Kristo, ay itinatwa at hinamak siya ng mga Israelita hanggang sa kumantong sa kanyang kamatayan sa krus. At sa pagkabuhay ni Jesucristo ay ipinakita ng Diyos ang kanyang pagtupad sa kasulatan gaya ng naipahayag ng mga propeta. Sa sinasabing ito ni Apostol Pablo, sabi nga ng mga commentators, ito ang itinuturing na rurok o climax ng sermon niya dito sa sinagoga. Malinaw na ipinapakita ni Pablo ang kalinawan sa mga Israelita na natupad na ang pangako ng Diyos sa pagbibigay ng tagapagligtas sa mga makasalanan kung saan siya mismo ay isa sa mga yon. Kaya gayon na lamang ang katapangan niya nang ipahayag ebanghelyong ito dahil batid na niya, di ba? Kaharap na niya ang mga Hudyo, isa siya sa mga ito na maraming sumasalungat. Siya man ay dating kabahagi ng matinding umuusig sa Panginoong Hesukristo mismo, maging sa mga mananampalataya, kaya alam niya kung ano ang mga umiiral sa puso nitong mga Hudyong ito. Ngunit nang siya bilang isang mananampalataya ay nabigyan ng kalinawan ng katotohanan ng Ebanghelyo at kung sino ang nasa sentro nito na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Nung bagitan nga nung binasa natin, di ba? Maging hayag nawa sa inyo sa pamamagitan ng taong ito. He was really giving a special reference. Ipinakita niya na hindi siya naligtas sa pamamagitan ng ordinaryong tao lamang, kundi ang Panginoong Hesus mismo ang tumagpo at nagligtas sa Kanya. Dito ay nagkaroon ng diretsyong relasyon si Apostol Pablo kay Jesus. Nakilala niya ng personal ang tagapagligtas, kaya alam niya ang Mesiyas ang tunay na dapat makilala ng mga tao, lalong-lalo na ang mga makasalanan. Kaya naging bunsod nito ay katapangan. Walang takot na ipatupad ang tungkuling ibinigay sa kanya mismo ng Diyos. So, anong sinasabi nito? Anong tinuturo sa atin to? Tayo mga mananampalataya na naligtas na. Ang isang naligtas ay may pangunahing layunin na ipakilala si Jesus sa kanyang iniebangelyuhan. Ulitin ko, ang isang naligtas ay may pangunahing layunin na ipakilala si Jesus sa kanyang iniebangelyuhan. Ito ang malinaw na ginawa ni Pablo sa nakita natin nung nag-aaral siya sa sinagoga. Hindi siya nagpaligoy-ligoy pa. He did not beat around the bush. Bagamat alam niya, kailangan ng tao maligtas, naging sentro pa rin sa kanya ang pinagmulan ng kapatawaran.
para sa kanya napakahalaga. At ang hindi ang simpleng mararamdaman ng tao. Yan nga yung sinabi niya dun sa Roma, Kabanata 15, talata 20 hanggang 21, Romans 15, verses 20 to 21, kung saan ang desire niya is to preach Christ. It's about Christ Himself. Bagamat naandun ang kanyang concern sa mga sinners, pero si Kristo ang nangingibabaw sa kanyang diwa, sa kanyang katauhan. Yan ang malinaw na mensahe niya. Ito ay patungkol sa justification o ang pagbibigay katuwiran. Ito ang pinaka-esensya ng kapatawarang nakamit kay Kristo. At yan nga narinig natin kaninang umaga sa mensahe, kaninang umaga, maging sa Sunday School, we discussed a lot about justification, the righteousness of Christ. So ito ay napakahalaga kay Pablo. At kailangan yan ay maipaliwanag niya yan, maipahayag niya yan dito sa mga nakikinig sa sinagoga. Sa madalit sabi, kailangan may mabigat o natatanging kredibilidad ang magbibigay ng kaligtasang iyon. Siya ay dapat walang bahid ng kasalanan dahil sa kanya lamang ang katuwiran na hinahanap ng Diyos. Kanina, nagkaroon tayo ng discussion dyan. The righteousness, the justification, that is a legal requirement of God for us to be acceptable to Him. At yan ay matatagpuan lang sa Panginoong Jesus. Kahit alam niyang may mga tututol, ay hindi niya alintana. Kaya siya ay nagkaroon ng buong katapangan at kasigasingad na ipahayag ang katauhan ng Panginoong Jesus. Marami sa atin ay mahilig magbasa ng libro, ng aklat, lalong-lalo na ng mga non-fiction. Alam natin, pag sinabing non-fiction, ito ay may mga pawang mga katotohanan. At hindi lang yan, sa pagbabasa, kahit mga information, news, kahit sa mga gamit natin, whenever we buy a product, ano ang isang tinitingnan natin lagi? The character of the manufacturer or the integrity and the credibility of the author. So sasaliksikin natin yan. Sino ba itong sumulat nito? Ito ba ay katiwa-tiwala? Siya ba ay totoo? Hindi ba siya peke? At yan, ganito ang pagpapahayag ng Ebanghelyo. Yan ang diwang nangingibabaw kay Pablo. Ito dapat ang maging layunin natin, mga kapatid. Maganda na naisin natin na maligtas ang mga taong wala pa kay Kristo, ngunit napakahalaga na maipakilala natin si Kristo mismo una sa lahat. At nakikita natin yan, maraming nag-iebanghelyo, pero sila mismo hindi nila kilala ang Diyos na kanilang ipinapahayag. Yan ang katotohanan na nangyayari. Gaya ng nasabi ko, maraming tao ang gustong pumunta sa langit dahil ayaw nila sa impyerno. At marami din nang hindi aamin na sila ay makasalanan. Ngunit mas madami ang hindi kikilalanin si Jesus bilang Diyos at pinagmulan ng kapatawaran. Nandyan na yung mga ibang relihiyon at lalong-lalo na siyempre ang mga kulto. Ngunit napakadami din ng mga iglesia na nagsasabing sila ay tunay na iglesia ni Kristo ng Panginoong Jesus, ngunit napakalayo ang taliwas sa katauhan ng tagapagligtas ang kanilang pinangangaral. Mas binibigyan nila ng atensyon na bigyan ng satisfaction ang mga pakiramdam ng mga nakikinig o kanilang feeling at walang tunay na pagpapakilala sa Mesiyas bilang tanging Diyos na nagliligtas. Yan ang nakakalungkot, mga kapatid. Tingnan natin ang maraming iglesia. Walang masama na gusto nilang maligtas. Yan ang desire natin. Pero anong ginawa ni Pablo? Napakalinaw dito sa his very first venture in the first missionary journey, he proclaimed Christ, basically. Kaya ang hamon ko sa inyo, mga kapatid, siguraduhin mong ganap mong kilala ang Panginoong Hesukristo para ka makasulong sa pag-eebanghelyo. Ulitin ko, siguraduhin mo na ganap mong kakilala o kilala ang Panginoong Hesukristo
para ka makasulong sa pag-iebanghelyo. Tandaan natin, hindi natin kailangan maging preacher o maging pastor para mag-ebanghelyo. Ngunit malinaw ang mandato na humayo at ipalaganap ang ebanghelyo sa buong mundo. Paulit-ulit ko nang binabanggit yan at na ibang preachers. The very first command of the risen Christ is what? To preach the gospel in all nations, to baptize those who will believe in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And that means you have to know Christ Himself. Pero kung hindi mo alam si Kristo, paano mo ipapahayag ang ebanghelyo? Hindi mo kakayanin yan, kapatid. Maaring naligtas ka nung tanggapin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ngunit nananatili ka lang na isang kampante, isang tamad, at hindi mo binibigyan ng importansya ang pananalangin at pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Mas inuuna mo, maari ang kalayawan na binibigay ng mundo kesa makipagniig sa ating Diyos. Kilala natin ang isang tanyag na theologian, si J.I. Packer. Marami siyang sinulat na aklat at ang isa sa pinaka-popular dito ay ang Knowing God. At itong sinabi niya doon sa kanyang aklat na maganda aklat nito. Hindi ko na translate, I'll read it in the English language. This is what he said. True Christians are people who acknowledge and live under the Word of God. They submit without reserve to the Word of God written in the book of truth, which he quoted from Daniel 10:21. Believing the teaching, trusting the promises, following the commands, their eyes are upon the God of the Bible as their Father and the Christ of the Bible as their Savior. So napakalinaw, Magaling itong si J.I. Packer, Maganda ang kanyang mga tinuturo. Kung masarap basahin ang kanyang mga aklat, malinaw na napakahalaga na ganap nating dapat kilala ang Panginoong Hesus. Kaya yan ang pinagkadidiinan ni Pablo sa kanyang sinabi nung siya ay nagpapahayag sa sinagoga. At gayon din man ay makikita natin kung paano niya binigyang diin si Kristo bilang tanging nagpalaya sa kasalanan. So sa una, pinakilala na siya ang pinagmulan ng kapatawaran. Ngayon naman, siya ang nagpalaya sa kasalanan. At dito tayo pupunta sa ikalawang punto na ginawaran ng kalayaan sa kasalanan na hindi maibibigay ng nakasanayan. Pag sinasabing nakasanayan, ay nagpapatungkol ito sa maling nakagawian o paniniwala ng mga tao. Yan ang nais ipamukha ni Pablo dahil sa maling pag-aakala ng marami, lalo na ang mga Hudyo, patungkol sa kanilang kaligtasan. Dito nakita natin kung paano giniit o in-emphasize si Pablo na sa kahit sa simpleng deklarasyon na si Kristo bilang pinagmulan ng katawan ay siya ring nagpalaya sa tao sa kasalanan. So nandun na yung credibility, nandun na yung integrity ng source of forgiveness, but at the same time, it strengthens na siya yung nagpalaya sa kasalanan. At hindi sa kanilang una na nakagawian with special reference dun sa kautusan ni Moises. Hindi ito nangangahulugan na kinakancel na o ina-abrogate ni Pablo ang kautusan. Yan ang sinabi niya sa Romans 3 verse 31. Hindi na natin babasahin yan. Basahin nyo lang later, Ngunit nais siyang ipakita na hindi ito ang dahilan para maligtas ang isang tao. Ito kasi ang pinanghahawakan ng mga Hudyo. Dahil sa tingin nila ay sapat na ito para maligtas sila. At kung gayon ay hindi nila kailangan ang Diyos na tagapagligtas sa katauhan ng Panginoong Yesus. For them, they think that the moral law of Moses is enough. Kaya minabuti ni Pablo na linawin ito sa kanyang pahayag. Ito nga, sinabi nga niya doon sa Romans 2:13. Babasahin ko. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumupad sa kautusan ay
aariing ganap. So malinaw, si Paul mismo ang nagsabi noon, si Pablo ang nangangaral nito, di ba? Yun ay ang Panginoong Jesus. At sinabi rin niya sa Romans 6:14, babasahin ko rin para to strengthen the point, sapagkat ang kasalanan ay hindi makakapaghari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. So malinaw, napakalinaw sa apostol na ang kautusan ay lalong nagdidiin sa tao sa kanyang pagkamakasalanan dahil bakit? Pinipilit niyang abutin ang lahat ng kautusan, tuparin para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ngunit batid natin, kailanman ay walang nakagawa niyan. Masunod mo yung siyam, pumalya ka sa isa, wala ka na. Kaso kahit nga yung siyam, walang nakakatupad nito Di ba? Hindi ito mangyayari dahil wala nga tao nakatupad ito bukod kay Hesukristo. At dito nga sa puntong ito, kaya napakatapang ni Pablo na ipahayag ang Ebanghelyo na siya lamang ang nakatupad para magkaroon ng katuwiran na hinahanap ng Diyos. So ang simpleng tinuturo nito sa atin, mga kapatid, ay si Kristo ang tanging pumuputol sa tanikala ng kasalanan dahil sa pagkapit nila sa nakaraan. Yan ang mga Hudyo Yan ang maraming tao, kinakapitan nila yung nakaraan. No? Pero nandito na yung katuparan, ang Panginoong Jesus. Napakalinaw. Mahigpit ang pagkapit ng mga Hudyo sa mga nakaraang ito dahil ito ang kanilang nakasanayan. Kasama pa nito ang kaisipan na sila ang piniling lipin ng Diyos ay naandunin ng pag-aakalang naiintindihan na nila ang kasulatan. Ngunit ano na nangyari? Ang kabaliktaran ang nangyari. Hindi nila nauunawaan na ang kasulatan o ang kautusan ay nagtuturo sa isang makasalanan kay Kristo. Doon sa krus, di ba? Kasi yun ang papakita sa iyo na ikaw ay isang makasalanan, wala kang kakayanan, hindi ka haharapin ng Diyos. Ngunit pumunta ka doon sa krus, nandun na, yun lang ang kailangan mo. Ngunit gaya ng mga Hudyo, napakarami pa din ang hindi tatanggapin ang katotohanan ito. Na siya lamang ang magpapalaya sa atin sa pagkamakasalanan. Gaya na nasabi ko, naglipa na ang maling katuruan na gawin mo ito, gawin mo yon, at ikaw ay pupunta sa langit. Makipag-usap ka sa hindi mananampalataya pero nagsisimba. Sasabihin nila, sigurado ka pupunta ka sa langit? Oo, kasi hindi naman ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nangangalunya. Yan ang maririnig mo. At malimit pa, sasabihin nila na ito na ang nakagisnan ko at kinalakihan ko dahil ito ang itinuro ng aking mga magulang. At napakarami pang dahilan na kanilang babanggitin dahil nga hindi nila kilala si Kristo. Yan ang malungkot na nangyayari sa mundo. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoong Jesus doon sa nagmagaling sa Pariseo, doon sa Luke 18. Tandaan natin yan, di ba? Yung Pariseo at saka yung tax collector, alam natin yung kwento noon, yung parable na yon. Siya ay nauwi sa paghahamak doon sa tax collector, ngunit hindi niya makita na siya mismo ay patuloy na kumakapit sa kanyang kamangmangan sa pagkapit sa nakaraan. At hindi katakataka na madami ding nagsasabing sila ay Kristiyano ang nahuhulog sa ganitong kamalian. Pag hindi malinaw sa iyo ang Ebanghelyo, mauwi ka sa kabulaanan o pagmamalaki gaya ng mga Hudyong ito na nakarinig sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Pablo. Ilan sa atin siguro, maaaring hindi lahat, ay narinig na ang PTSD. Post-Traumatic Stress Disorder. Yan ay isang matinding sakit na tinatawag na mental health. Nangyayari yan pag ang isang tao ay dumaan sa matinding stress o dagok sa kanyang buhay. Ito ay malimit nakikita sa mga nasadlak sa giyera.
yung mga sa Iraq War, sa Afghanistan, at ang mga manifestation niyan ay sila ay nagiging violent. Kasi kung na-expose sila in that war, lalo na kung may mga namatay na tao, all the explosions, matagal yan mananatili sa kanilang mga isipan. At kahit magpatingin sila ng matindi sa mga psychologists, sa psychiatrists, i-diagnose sila na may PTSD, they will be given medicines and they will spend a lot of money but hardly being cured. Matindi ang pagkapit dahil yun ang nakaraan nila. At maaring ganyan nangyayari sa iba. Hindi nangangahulugan na kailangan nilang dumaan sa matinding stress o karanasan, ngunit hindi nila maiwaglit ang pag-aangkin ng sariling katuwiran dahil iyon ang kanilang nakagisnan ng matagal ng panahon. Itatatwa nila ang alok ng kaligtasan mula sa pinagmulan dahil sa kanilang kamangmangan. Yan ang malungkot na katotohanan, mga kapatid. Maraming Kristiyano ang ganan. Sasabihin nila, tinanggap ko na si Kristo, naniwala ako sa Kanya. Ngunit tingnan mo yung buhay. Hardly, kanina, dinidiscuss yung fruit of the Spirit. But where is that fruit of the Spirit? Is there a manifestation amongst us, brethren? And that will only happen kung ganap mong kilala si Kristo. Kaya ang hamon ko sa inyo, mga kapatid, ay ito, iwaksi mo ang pagkapit sa mga nakasanayang pamamaraan na humahadlang sa iyong kalayaan sa kasalanan. Again, iwaksi mo ang pagkapit sa mga nakasanayang pamamaraan na humahadlang sa iyong kalayaan sa kasalanan. Talikuran mo yung mga nakasanayan mo dahil hindi ka ililigtas niyan. Tingnan mo ang krus ng Kalbaryo at doon mo makikita kung paano nagtagumpay si Kristo para iahon ka sa kumunoy ng kasalanan. Tanggihan mo ang lahat ng mabubuti mong gawa. Tanggihan mo ang sasabihin mong masipag ako sa ministeryo. Kanyang hahawiin ang mga yan sa kanyang harapan dahil ang lahat ng mga yan ay maduming basahan lamang sa harapan ng Diyos kung hindi ka kumakapit kay Kristo. Yan ang sinabi kay ni Isaias, di ba? Very familiar for us, Isaiah 64:6. All your good deeds, all our good deeds are like polluted garments before God. They are nothing. Ang mga yan ay bunga lamang ng paggalaw ng Espiritu na nanapas sa iyo dahil kay Kristo. Niloob niyang magpakasakit at maging pinagmulan ng kapatawaran at siya ding nagpalaya sa iyo sa kasalanan. Ganyan mo tingnan ang kadakilaan ni Jesus. Kaya ilagay mo ang iyong buong pananampalataya sa Kanya para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang ganda na mensahe ni Pablo. Inuna niya ang pagpapakilala sa Diyos. Hindi siya tinalikuran niya sarili niya. Maganda na naisin natin na may maligtas. Pero kilalanin muna natin si Kristo. At ito, bilang paalala sa atin, ay paulit-ulit ding paalala sa paanyaya sa mga wala pa kay Jesus. Gaya ni Pablo, simple at malinaw ang pagpapahayag at pamamanhikan ng ebanghelyo ng kaligtasan sa inyo. Huwag kayong kumapit sa mga nakasanayan niyo sa mga maling pamamaraan na nakasanayan, na nagsasabing sapat na o alam nyo ang pangalang Jesucristo, ngunit sa totoo ay wala kayo sa Kanya. Siya ang pinagmula ng kapatawaran at siya ang magpapalaya sa inyo sa inyong kasalanan. Tanggapin mo ngayon ang Kanyang alok ng kaligtasan. Ilang beses natin narinig si Martin Luther na ginagamit na example. Dati siyang Catholic. He was an Augustinian monk. Isa siyang pare. At alam natin sa kasaysayan kung anong ginawa niya.
At narinig na natin ang isang pamosong aklat niya, ang Bondage of the Will. This is one of the very best books that Luther has written. At may sinabi siya patungkol sa isang tao, patungkol sa kalayaan. Ito, tinranslate ko sa Tagalog dahil may kli lang. Ito sinabi niya dun sa Bondage of the Will, sa isang portion doon. Sapagkat kung ang tao ay nawala ang kanyang kalayaan at napipilitang maglingkod sa kasalanan at hindi nakagagawa ng kabutihan, anong konklusyon ang higit na makatarungang mabubuo tungkol sa kanya kaysa sa siya ay nagkasala at nagnanais ng kasamaan? So, simpleng sinasabi dito ay ang tao na nagpapatuloy na kumapit sa kanyang nakaraan, sa kanyang nakasakanayan, sa kanyang sariling katuwiran, ay patuloy nagkakasala at lalong masasadlak sa kasamaan. Yan ang malungkot na katotohanan na nangyayari sa marami. Siya ay nakatali, gaya na sinabi ko, sa kanyang nakaraan. Mahihirapan siyang talikuran o iwaksi ang katotohanan ito at siya ay magpapatuloy na magmamalaki kaya nakaya niya ang maligtas ngunit mauuwi lang sa lalo pang pagkakasala. Ngunit sa pinahayag ni Apostol Pablo ay may pag-asa ang nagtiwalang makasalanan na makahulagpos o makawala sa tanikala ng nakaraan. Nandyan si Kristo, naging ugat ng kapatawaran at sa Kanya ay may kalayaan. At higit sa lahat, sa Kanya ay may kasiguruhan ang nagsisising makasalanan. At yan nga ang tema ng himno na kinatha ni Fanny Crosby, Blessed Assurance. Alam natin ang buhay ni Fanny Crosby, siya ay bulag, siya ay baldado, ngunit alam niya na siya ay may kasiguruhan sa Panginoong Jesus dahil siya ay kumapit sa Panginoon at yun ay inireflect niya sa kanyang awitin. Sabi nga doon sa koro, ang sabi niya, ang salaysay ko't aking awit, Panginoon ko'y pinupuri, sa salaysay ko'y aking awit, walang humpay siyang pinupuri. Gaya ni Pablo, nakasentro ang kanyang atensyon ng pagpupuri, pagsasalaysay at pagsisiwalat sa Panginoong Jesus bilang assurance na isang mananampalataya na naligtas sa kasalanan. Tayo po ay magpasalamat sa ating Diyos at magpuri sa pag-awit ng himnong Blessed Assurance ni Fanny Crosby. Tayo po ay magbukas sa panalangin. O aming dakilang Diyos at mabuting Amang nasa langit, purihin po ang inyong dakilang pangalan dahil sa inyong kadakilaan at sa inyong katapatan at sa inyong kabutihan. Salamat po sa katotohanan ng inyong ebanghelyo o aming Panginoon. Salamat sa buhay ni Pablo. Salamat sa salita na ipinasulat niyo sa kanya patungkol sa kalagahan ng pagpapahayag ng katauhan ng Panginoong Jesus na dapat naming unahin bilang mga naligtas dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito dahil malimit ay nakakaligtaan ng maraming mananampalataya ang katotohanan ito. Ngunit malinaw kung paano isinalaysay ni Apostol Pablo sa kanyang mga isinulat na inilahad niya kung gaano kayo kadakila ang aming Diyos na kung saan ito ay ang lahat ng mga propesiya ay natupad.
sa pagsasakatawang tao ng Panginoong Hesus hanggang sa kanyang kamatayan, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay at maging sa kanyang muling pagbabalik. Nawa ang katotohanan ito ang nananalaytay sa amin, Panginoon, na manguna sa aming mga diwa, sa aming mga katauhan, na tuparin namin sundin ng pinakamahalaga at naunang mandato na ibinili nyo sa inyong mananampalataya, at ang yan ay pahayag si Jesucristo sa buong mundo. Nawa kami ay hamunin, Panginoon, na hindi kami maging kampante dahil kami ay mga ligtas na. Napakaganda na sinabi ni Apostol Pablo, siya na isang umuusig na matindi sa mga mananampalataya ay kinahabagan nyo at pinakita na may pag-asa kahit sa kanyang matinding kasalanan, dahil siya ay inabot nyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. At dahil dyan, siya ay nagkaroon ng katapangan at kasigasigan na ipakilala ang Panginoong Jesucristo. Hamunin kami, Panginoon, na nawa ay huwag naming kalimutan at talikuran ang aming mga responsibilidad. Unang-una sa aming pananalangin at maging sa pagkain ng inyong salita sa araw-araw. Kung ito ang bubumubusog sa amin, Panginoon, ay ganap na makikilala namin ang Panginoong Hesus. At siya ay may papahayag namin na may kataparan at na may kasiglahan sa mundo. Ngunit kung kami ay magiging tamad, ay hindi namin kayang mag-ibanghelyo at humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kahinaan, Panginoon. Kahabagan niyo ang aming iglesia, Panginoon, mapalad kami na kami ay nakakarinig ng katotohanan ng inyong salita. At nawa, Panginoon, ay maging malinaw ito sa diwa ng bawat isa. Huwag umalis sa lugar na ito na hindi napagpapala na inyong ibanghelyo. Mamaya gugunitain namin muli ang sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesucristo at nawa nito ay mapanariwa sa amin, Panginoon, kung bakit kami nandito. Dahil kami ay mga iniligtas nyo. Ngunit may tungkulin kami na mag-ibanghelyo at umasa sa pangunguna ng banal na Espiritu. At nawa, Panginoon, ang pamananghikan sa mga wala pa kay Jesus ay nawa maging malinaw sa kanila. Huwag silang patuloy na kumapit sa kanilang mga nakasanayan, sa kanilang mga nakaraan, dahil sila ay walang pag-asa rito. Makita nila ang pinagmulan ng kapatawaran na ang Diyos lamang. At sila ay may pag-asa rin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa ito ang aming maging salaysayin. Ito ang maging aming mga awit gaya ng ginawa ni Pablo. Makita ito sa aming buhay, Panginoon. At nawa magkaroon kami ng puso na abutin ang mga makasalanan, ngunit umasa lamang sa dakilang tagapagligtas sa Panginoong, sa katauhan ng Panginoong Yesus. Maraming salamat po, aming Diyos, sa natitira pa naming gawain sa hapong ito. Samahan niyo kami at purihin ang inyong pangalan. Ngayon sa Kanya na nakakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Sa ngalan ni Jesus. Amen.